So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. Susuportahan nyo yan. So, meron ito pabagat na breaking news. Catalina Cabral tukoy na ang utak sa nangyari. Pulong Duterte ikinansa ng driver? Question mark. So, yan yung panonoodin natin ngayon. Nandibigyan natin to ng reaction. And then, kayo na lang din bahalang musga. No? So, bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. Also courtesy na rin kay Insurrecto. And then yeah, that's it. So again, ang pamagat ng video nito, breaking news, Catalina Cabral tukoy na ang utsak sa nangyari. Pulong Duterte kinanta ng driver? Question mark. So Viral Broadcast PH, Filipino Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Patuloy pa rin na pinag-uusapan sa buong bansa ang totoong nangyari sa controversial ng Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral pagkatapos itong natagpuan sa ilalim ng Buwid River sa Tuba, Benguet kamakailan lamang. Si Catalina Cabral ay isa sa mga iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure or ICI at Blue Ribbon Committee ng Senado hinggil sa bilyon-bilyon na korupsyon at anomalya sa DPWH Infrastructure Project. Napag-alaman na ipinatawag sa Office of the Ombudsman itong si Yusek Catalina Cabral noong December 5 at doon niya nalaman na isa siya sa maaaring makakasuhan at lalabasan ng arrest warrant ng Ombudsman at Sandigan Bayan. Muli na naman itong pinatawag ng ICI noong December 17 subalit hindi na ito sumipot. Dito na di umano naging sobrang stress si Yusek Catalina Cabral at nagpa siya na magtungo di umano sa Baguio at Benguet upang makapag-relax ayon ito sa mapahayag ng driver nito at ang asawa nito na si Cesar Cabral. Subalit noong sumunod na araw ay ginulat ang marami sa balita na wala na si Yusek Cabral at may masamang nangyari sa kanya. Base sa mga dashcam na nakalap ng NBI ay makikita si Cabral sa gilid ng bangin na nakaupo sa gitna ng dalawang concrete barrier at may balak na hindi maganda. Naging person of interest ang driver nito na kasama nitong pumunta doon. Tumuloy sa hotel kasama din si Cabral, lumabas ang dalawa noong bandang hapon. Ano ba, cleared na ba yung driver dito para? Tanong ko lang, cleared na ba yung driver? Selfie pa sila sa gilid ng bangin at nagpaiwan itong si Yusek Catalina Cabral at binalikan niya ito ng ilang oras subalit wala na doon si Cabral. Bumalik sa Ayon Hotel itong driver na ito kung saan sila tumuloy at hindi na doon bumalik si Cabral at doon na siya nag-report sa mga kapulisan bandang alas 8 ng gabi na makita si Cabral sa ilalim ng Buwid River. Subalit pinagdudahan ng maraming netizens ang mga naging kilos na ito ng driver ni Cabral dahil alam na nito na gulong-gulo na ang isip ng amo nito subalit hindi niya ito binantayan at iniwan niya lamang ito doon. Ang asawa naman nito na si Cesar Cabral ay kinumpirma ng asawa nga nito ang natagpuan ng mga otoridad sa Buwid River subalit hindi na ito pumayag na ipasa ilalim pa sa examination ang katawan ng asawa at erespeto na lamang umano ang kanilang desisyon. Nabuking naman na mahigit kumulang 20 Mahirap yung respeto kasi yun nga, nalaman natin na yung posibleng yaman is aabot ng 20 billion. Like what the heck? Anong respect yan? Alam nyo ba kung gaano karami yung victim ng flood control na yan? Gaano kadami yung natsugi? Diba? Tapos kapag yung mga involved na yung matsugi, gusto nyo respect. Like what the heck, man? billion pesos ang ill-gotten wealth di umano o nakaw na yaman ni Yusek Cabral sa halos mahigit isang dekada nitong paninilbihan sa DPWH ayon ito sa pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Aniya ay dapat umano itong kunin at ibalik sa gobyerno bilang civil liabilities na isang government official. Samantala ay napag-alaman din na si Yusek Cabral di umano ang nagbunyag ng 51 billion infrastructure project ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City na ayon kay dating Senador Antonio Trillanes ay dapat na imbestigahan sa susunod na buwan ng 2026. Yung kay Secretary Cabral, Yan. diba? So expect natin yan, diba, this coming 2026 na mauuga pa talaga ng husto yung mga Duterte dito. And syempre yung mga kurakot, diba? It happened and sadly both for the family because siyempre it's always bad then a bad to lose someone. And at the same time it's also bad for the government because supposedly she's the one holding the key to a lot of documents that would shed light on what's actually happening. So what do you think of this as a whole? Ed? Well, unang-una, unfortunately yung pagkamatay niya, medyo seryoso muna tayo. Kasi alam mo yung posisyon niya kasi, siya yung gatekeeper ng mga insertions eh. Ang trabaho niya talaga is to get in touch with lawmakers, with heads of agency, and ang trabaho niya. Gatekeeper, parang San Pedro ng kasamaan, diba? Para alamin kung ano yung mga insertions at siya yung nagsicertify, siya yung nagpo-provide ng necessary funding. So yun yung trabaho niya, no? So marami siya nakakausap. Kaya ang problema right now, kung mapansin mo, doon sa level ng mga matataas, yung mga mambabatas halimbawa, o yung mga heads of agency, ang hirap nilang i-pin down precisely because kulang ng ebidensya. So either walang personal na dealing yung witness, or hindi niya talaga naabutan ng pera, inabot doon sa bagman, inabot to someone else. So it's very difficult to pin them down. Diba? So maganda sa Mga hype na yan, dinadaan sa mga bagmans, men. Diba? Tapos ngayon, kapag
matuko yung mga bagman nila. Bibigyan lang tayo ng, sinet up lang ako. Hindi ko bagman yan lang. Ba't ko naman gagawin yan? Like, what the heck? Di ba? Yan naman talaga yung gagawin ninyo eh. Magbagman kayo. Wala nga naman kayo mismo yung kukuha ng pera. Well, merong mga taong ganyan. Pero sobrang tapang nyo na kung ganun. Di ba? Kaya huwag nyo kaming paandaran, di ba? Na itong bagman na to, grabe kayo. Ba't ko naman gagawin yan? Like, what the heck? Tanungin mo yung sarili mo kung ba't mo gagawin yan. Di ba? Ano yung testimonya niya? Precisely because siya, kausap niya na diretso yung mga yun eh. So ano ba yung pinag-usapan? Ano ba yung deals? Ano ba yung mga agreement? Ano ba yung mga concessions? Maganda sanang makita. Kaso namatay. Ngayon ang tanong kung namatay siya, attorney kung namatay siya, yung bang mga iniwan niyang dokumento, yung mga text messages niya, yung mga phone calls, Will still hold o water. yung bang yung mga conversations sa messenger, admissible ba yan as evidence? Una, kung di siya namatay, walang problema. Pero dahil namatay siya, mahirap na. For example, yung mga text messages niya, yung mga conversations sa messenger, yung mga phone calls, ang tawag dyan ay electronic evidence. So sa Supreme Court, meron tayong goods on electronic evidence now. So for them to be considered admissible, they should pass the test of admissibility. So may Tapos sinuuli mo ng pulis. Like, what the heck? Yun na sana yung para hindi maging contaminated yung evidence, di ba? Kaso sinauli ng mga pulis sa family eh. Parang iwawaran patuloy. Diba? Malaking pagkakamali yun para. authenticate. Sino mag-authenticate? Yung may hawak ng phone, yung nakikipag-usap, sino yon siya, namatay na siya. So how do we do that? Pangalawa, yung mga dokumentong iniwan niya. Ang mga dokumento kasi, it's not enough na nagsabit ka ng dokumento. Nangangailangan yung tinatawag na testimonial support. Ano yung testimonial support? Yung tao na magsasabi na alam ko yung dokumento na yan, genuine yan, alam ko yung nakapaloob dyan, may personal knowledge ako. So you cannot just go to court and submit a document. Alam mo ba kahit sarili kong affidavit? Kunyari, nagsabit ako ng affidavit. You have to be present. May hearing na sa court. That affidavit in itself will not be enough. I should testify and provide support, number one, to establish that affidavit, I really executed that's genuine, lahat na nilagay ko dyan based on personal knowledge. Unless I do that, walang value yung mga dokumento na yon. So yun ang problema, dahil namatay siya, maraming mga ebidensya na mas madali sana, mas convenient sana. I'm not saying walang paraan, but it's difficult now. Kaya nga, even if the NBI has already ruled that there is no foul play, the autopsy report in fact indicated that that there was no crime committed against her, hindi ko maalis sa mga taong bayan kung ba't nagdududa pa rin sila. Kasi ganun siya ka-importante O kaya lang syempre ibang mga nagdududa naman kasi parang kakapanood ng probinsyano, Mission Impossible, iba kalokohan na naman yung mga naiisip nila, sobrang absurd. But I get Diyan ako magdi-disagree sa'yo. So meaning, sinisisi mo yung taong bayan na mag-isip pa sila ng diba? What if lang naman yan eh. Diba? What if nag-fake dit nga lang. Diba? Kasi hindi imposible yung tao may estimated na 20 billion pesos na yaman na nakurakot. So anong ini-expect mo na iisipin namin? And again, 'di ba? Sino ba yung 'di ba? Sino ba yung yung bansa natin? Wala bang cases ng fake? 'Di ba meron? 'Di ba yung kay Maslog? 'Di ba? Yan yung hirap, bawal na tayong mag-isip, 'di ba? Like ewan ko sa inyo. where they're coming from. So it dies with her. It's short of saying, ganun ba? All the evidence that she has on hand dies with her. Not necessarily, kaya mahirapan ka lang. You have to be very, very creative. Sa pangalawa, and this is also important, yung testimonial evidence niya, yung kanyang testimony. Patay na prior siya to her death. Okay, namatay na siya, paano gagawin? Ang tanong, paano kung nakausap niya halimbawa si Congressman Leviste, kwento niya? Yung bang kwento niya, pwede bang ikwento ni Leviste and would that hold water? So unfortunately, yan tawag doon hearsay. Hearsay Kasi lang dapat ikaw yung nakakita, hindi narinig mo lang na sinabi sa'yo. Tama, So ang tanong naman, meron bang exception sa hearsay rule? Kasi pwede namang dagdag bawasan ni Leviste yun eh. So parang si Leviste, parang magiging walang silbi na yon. 'Di ba? Or ano lang siguro mahina na, 'di ba? Mahina na yung sasabihin niya. Kasi kahit facts yung sasabihin niya, parang may magda-doubts na. 'Di ba? Cabral din kasi sumusuko agad eh, like what the heck. 'Di ba? Magnakaw kayo ng nakaw tapos kapag gigipit kayo, sumusuko kayo like mga walang hiya talaga Pero, halimbawa, dying declaration, yung pag alam mo mamamatay ka na, magsasalita ka. Pero sa kaso naman niya, hindi naman siya talaga impending death. Siya. Iba yung alam mo sa pelikula, yung binaril ka, tapos tinatanong kung sino yung may kasalanan. Alam mo yung, di ba, yung, tapos bago mo masabi, namatay ka, di ba, nagbigay ka lang ng clue, okay, pwede yun, or declaration against interest. But otherwise, yung Di ba? Kita nyo si attorney, humuhugot din siya, di ba, ng mga senaryo sa pelikula. Kasi hindi naman talaga malabo, na yung mga nangyayari sa totoong buhay, is same na mga nasa pelikula. 'Di ba? Kasi sometimes yung mga stories sa pelikula from real stories. 'Di ba? Tapos sometimes din yung kinukuha ng pelikula, yung mga
nalito na ako. At sometimes din, yung mga tao, kinaka-copycat nila yung mga crimes na nangyayari sa pelikula. Diba? Ganyan lang. Sinabi niya per se, halimbawa dito kay Leviste, hindi pwede mag-testify si Leviste kasi hearsay yun, hindi siya admissible. So as I said, malaking bagay yung pagkamatay niya, but the question is, should the investigation stand on its own? Of course it can. Marami namang ebidensya eh. Mas mapapadali lang sana. So ang makaganda niyan, kapag may mga gusto kang hindi masyadong ipitin, yung mga dapat may ipit na Diba? ayaw na maipit, medyo natutuwa siya. Dahil nangyari yun kay Cabral. O syempre, mahirap. Although when you look, Diba? Kaya wala akong tiwala dong kay Leviste talaga par. ano naman, if you study the previous testimonies, especially during the other committees, Quadcom, nung nandun pa lang siya, if what she says is can be validated with the documents that they have on hand, will that, of course, that would hold water, no? It would hold something on court, in court. Hindi, ang mangyayari kasi doon, okay, sinabi niya rito, verbally. ang maganda na may mga sinabi kasi Hindi siya sa court, nag-testify siya doon eh. Yes, so- so baka pwede mong ipilit yun, pero kaso wala din siya masyadong sinabi doon kasi. Doon na nasa Senado siya, medyo tahimik siya eh. So yun lang yung problema, I wish hindi siya namatay kasi pagkamatay niya. Very timely ito na pag-usapan natin. Huwag lang siya mabubuhay, kasi meron pa nga conspiracy theory. Nagulat tayo na nagpaiba pala ng ilong. Yung mga ganyan. Wag lang sana siyang mabubuhay. Ano? So kayo pare, if ever gugustuhin nyo ba na mabuhay si Cabral para lang mapiga pa natin siya ng katotohanan or hayaan na natin siya, di ba? Na maglakbay doon sa, di natin alam kung saan siya pupunta, no? Kung sino yung susundo sa kanya. Ito naman on a personal note. I was talking to my wife, sabi ko sa kanya, honey, sabi niya, bakit? Sabi ko, if I were her, kunwari, ano lang naman to, sabi ko. Hypothetical. Hypothetical lang ito. With that much money that's supposed to be is within her disposal. Ang dali naman mag Michael Jackson, Elvis Presley na lang siya, di ba? Pwedeng ano. And then it came out, di ba? Kasi nothing is, with that much money, you can do anything or get away with anything. Di ba hanggang ngayon Tama. may mga conspiracy theories sa Amerika, nakita daw nila sa Elvis, nagkakape sa Elvis, Las Vegas, si si Michael Jackson daw nagsasayaw. Di ba mamaya, ando doon na si Cabral. Di Ito ba? pa nakakatawa, huwag naman to, baka mo tayo mabas dito, at least dalawa kami. Sinasabi nila, yung O nawala, ikaw lang, ikaw may sabi niyan, nandadamay ka pa. Kasi yan yung sinasabi. what our friends are for. What our friends are. Di ba meron nakakatawa nga nakita ko lang to na yung nawawala daw na runaway bride. Baka pinalit daw. Sorry po nakita ko lang naman dumaan sa May mga, Facebook. yun nga yung problema. Pero kasi, those are, kumbaga, ridiculous Yes, observations. Ang tawag niya sa batas conjectures. Oh, Pag yeah, conjectures, hindi siya evidence-based. So, wala siyang bilang. Kaya lang, naintindihan ko nga. Kasi gano'n siya ka-importante eh. Parang gano'n siya ka-importante. Bigla siyang nawala, bigla siyang namatay. So, syempre, we're trying to make sense of her death. Hindi ko nagawa kahapon. Tama. Tapos, yung death niya pa is talagang may makakaalam pa kung saan siya banda tatambay, di ba? So, parang ano din kasi siya, papasok din siya sa cases ng fake deaths, di ba? Na parang, para maging makatotohanan yung fake death ko, di ba? Para hindi lang ako magmukhang missing or hindi lang ako magmukhang nagtatago. Di ba? Is dapat, dito ako tatalon sa kung saan may nakakakita sa akin. Sino mang nakakita? Yung driver. So, ang nangyari, pinalis ko yung driver, hindi na makakatanggi yun. Ako yung amo niya eh. Di ba? So, pwedeng ginamit niya yung driver. If ever lang to na may fake death talaga. Pwedeng ginamit niya yung kasangkapan yung driver para yun yung magkwento sa kung ano yung nangyari nung huli. Di ba? Ganyan lang yan par. Kaya, wag nating wag nating pagtawanan yung mga kababayan natin na iniisip nila na what if, 'di ba, nag-fake that. Kasi what if lang naman 'yan eh. 'Di ba? Kasi yun nga nangyari na nga 'yan nung kay Maslow. 'Di ba? So, knowing na may 20 billion, like what the heck? Pwede pa naman ngayon. Sa unang araw na ito ng taong 2026, balikan natin ang mga pangyayari sa nagdaang taong 2025. Happy New Isa Year. lang ang madidescribe ko dyan. Grabe. Ha? Grabe, di ba, mga kabunyog? Yung mga pangyayari sa nung nakaraang taon. Grabe ang nangyayari. Ngayon, sabi ni Grabe DJ Wano, mas grabe po ito sa 2026. Sobrang tagal na, 1 year ago na rin, 'di ba? Nung nawala si Cabral, 2025 pa, 2026 na ngayon eh. Sobrang tagal na. Si Bato, grabe, sobrang tagal na nagtatago ni Bato par. Sobrang tagal na ng absent ni Bato. 2025 ba siya nag-absent, tapos 2026 na ngayon, 'di ba? Grabe, isang taon din. Hindi, sa totoo, dahil grabe ang nangyari sa 2025, asahan natin na ang 2026 ay grabe ang asahan nating Mas grabe. magpapatuloy ang mga pangyayaring magpapatuloy ang mga nangyari sa 2025 ngayong 2026. Siyempre. Balikan natin. Simula pa lang ng taong 2025, January, February ng 2025, ang mainit na issue noon, impeachment ni Sara. Naalala nyo? Naalala nyo noon, mga kabunyog? January Oo. at February. Feb pa lang, so yung isang, 'di ba, nakipagmatigasan siya doon sa forthwith eh.
fourth with. Di ba? Like, ewan ko, fourth with na umabot pa ng September, di ba? Tapos, sakto na sa bilang yung mga senador. Like, ang galing. Ang mainit na issue noon ay impeachment ni Sara. Sa katunayan, January 13, nagrally ang Iglesia ni Cristo, nagpakita ng pwersa para pigilan ang impeachment ni Sara. Wow. January 18, Bunyog naman ang nagrally. Naalala nyo? Doon sa EDSA PPM. January 13, Iglesia ni Cristo. 2025. Pinakita ng Iglesia, huwag ituloy ang impeachment kay Sara. January 18, Bunyog, nagrally sa EDSA PPM. Nasundan na ito ng iba pang mga rallies, mga January 25 yata, iba pang mga grupo yan. February 5, yun. February 5, nakalusot sa Kamara ang impeachment ni Sara. O yan, dapat sana simula na ng impeachment trial. Ang problema, ang ginawa nila Chis Escudero, hindi sinunod yung fourth with. O, di ba? February yan. February. Fourth with. Dinilay ni Chis Escudero. Hindi inaksyonan ang impeachment. O. Tapos, ano na yan? Pag-uusapan na uli ang impeachment, June na. Hanggang sa binasura na ito. Pero bago yan, Diba? Marso, mayroong mahalagang pangyayari. Ano ang mahalagang pangyayari, Marso? O. Balikan natin. Marso, anong sunod na mahalagang pangyayari, mga kabunyog, mga kababayan? Sige nga. Parang nagbabalik tanaw tayo, ano? Parang nagbabalik tanaw tayo. Pag Marso, Marso Digong? 11, Digong ba? Yung hearing ni Digong. Tama ba ako? Or sa Pogo? inaresto si Duterte, tinurn over sa Interpol at dinala sa ICC. March 11, 12 yan. O, March pala yun? Tagal na pala, no? di ba? Kaya grabe yung mga unang bahagi pa lang ng 2025, talagang matindi na ang mga nangyari. Impeachment ni Sara. So sana, this March, si Bato naman or si Bongo para, mayroon silang 1 year na pagitan. Parang anniversary ni Digong. Tapos doon din lilipad si Bongo or si Bato, di ba? So baka naman this 2026 kahit si Bongo lang or si Bato. Or isabay niya na. Di ba? Para tipid sa pamasahe. Tapos yung pag-aresto kay Duterte, pag-turnover sa Interpol at sa ICC, March yan, March 2025. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, kung nasundan natin ang mga pangyayari na yan. Ngayon, pag April, May, siyempre eleksyon. April, May, eleksyon. Pag eleksyon, Dali lang na panahon, no? Mga kabunyog, mga kababayan, anong resulta ng eleksyon? Marami ang nabigla sa resulta ng eleksyon. Medyo iba yung resulta ng eleksyon eh. Nung Mayo 2025, eleksyon. Pag eleksyon noong Mayo 2025, anong resulta? Medyo malungkot ang kampo ng Marcos kasi yung mga kandidato ng bagong Pilipinas, yung administration candidates, marami hindi nanalo eh. Sa senador, si Benhur Abalos hindi nanalo, si Abby Binay, si Bong Revilla, marami. Wag na yun. Kaya medyo Wag na yun si Bong Revilla para di natin yun kailangan. Si Lito Lapid nga, di nga natin kailangan yan pero nakalusot pa rin. Bahala kayo dyan. frustrated nga ang administration. Siyempre, mas karamihan pa rin ang nanalo sa kanila. Pero sa 12, ilan ba ang nanalo lang sa administrasyon? At saka ang nag-top notcher si Bongo. Pero, saka nanalo si Bato, pangatlo, at si Marcoleta, panglima. O yan, kaya medyo natuwa ang mga DDS dyan sa resulta na yan at maraming nabigla dyan. Pero ang mas nakakabigla sa resulta ng elections ng 2025, nag-number 2 si Bam Aquino Yeah. at si Kiko Pangilinan, pang-ilan ba? Sorry panglima yata si Kiko. Basta Pang-5. nanalo si Marcoleta pero panglima si Kiko. Hindi yan inaasahan. Kasi sa mga surveys, parang hindi nga papasok si Bam at saka si Kiko. Pero sa actual na resulta, nanalo si Bam, pangalawa, at si Kiko, panglima. At yung number 1 sa party list, Bayan, naka 2.8 million. Kaya yan yung mga kabunyog, mga kabayan. Kumbaga, maraming nabigla sa resulta ng 2025 elections. Maraming nabigla. Nakabalik si Bam Aquino, pumangalawa pa. Nanalo din si Kiko Pangilinan, panglima pa. At yung Akbayan, Actually, nakakabigla din yung kay Amy at saka yung kay Villar, Like, ewan ko, ba't ganun yung naisip ng mga tao? Or siguro sa sobrang lang talaga, desperado ng mga TDS na rumami yung bilang nila. Pinalusot nila si Amy at saka si Villar. Like, grabe. Di ba? Yung mga DDS kasi takot silang mawalan ng mga kandidato eh. Kahit na hindi naman qualified yung mga candidates nila. Ang sa kanila lang, marami silang bilang. Hindi na sila nag-iisip Kasi kung totoong nag-iisip sila, binanat-banatan nyo si tawag dyan, sila Philip Salvador. Hindi siya binanat-banatan. Kumbaga, kapag ka nakikita nyo, di ba, kahit na yun nga, hindi sila deserving, para silang magiging eng-eng lang din pagpasok sa Senado, is ibuboto nyo.
Well, yun lang. Ano nyo naman yan? Rights nyo naman yan. Pero parang nakakainis kasi, di ba? Na parang yung basihan nila is yun lang magparami ng bilang. Nakakatawa pa dyan. Inuusig nila na tatakbong Vice President si Robin Padilla. Like, seryoso kayo? Di ba? Parang nakakatawa na nga naging senador yan eh. Tapos ilalagay nyo pa as a Vice President. What the heck? Basta lang talaga may popularity, ano? Ay nagtap 2.8 million sa party list. Sila, yung mamamayang liberal ni Laila nanalo rin. Ngayon pag July, ito na. Ito na yung ano, June July. Sa June July, pinag-usapan na uli ang impeachment. Pinag-usapan ng impeachment. O, anong ginawa nila Chis Escudero? Talagang sila Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy, si Alan Peter Cayetano, talagang dinelay nila ng dinelay. Kahit June na, hindi pa rin nag-session ang Senado para hindi pa rin nagsimula ang trial nag-convert bilang nag-constitute bilang impeachment court, nagpanumpa lang, pagkatapos natigil na. Nung July, July, SONA na yan. SONA, tapos magbubukas ang bagong Senado. Ang problema, bago yung SONA, grabe yung pagbaha. Naalala nyo? Grabe yung baha. Alagang ilang araw, hindi humupa ang baha. Ngayon, naging issue na ngayon. Ano bang nangyayari? Wala bang programa ang gobyerno sa mga pagbaha? Wala bang programa ang gobyerno para labanan ang mga ang flooding? O ngayon, biglang naungkat ang issue ng mga flood control projects. Nakakatawa kasi dito, yung sa mga Duterte side, binanat-banata nila ang admin about dito sa pagbaha. So ayun, hindi nila ini-expect siguro, nababanda din sa kanila, no? So naungkat yung 51 billion pesos na flood control ni Pulong. Diba? So ewan ko kung karma yan. So kayo na lang din bahalang humusga. Nagsona ang presidente. Pag sona ng presidente, State of the Nation Address, naungkat ni PBBM sa kanyang SONA, sabi niya, napakaraming flood control projects ng gobyerno mula sa nakaraan pang mga taon. Anong nangyari? Hanggang sa doon na yung kanyang sinabi na mahiya naman kayo. Kaya nag-order ang presidente sa kanyang State of the Nation Address na isusulong ang kampanya laban sa korupsyon, lalo na sa flood control. Ang kasunod niyan, ang ginawa ng presidente, press briefing, inilabas yung kompletong listahan ng top 15 na mga kontratista sa flood control. Sabi ni PBBM, Sara Diskaya nag-New Year sa bilangguan. Saludo, Pangulo. Saludo, saludo. itong mga kontratistang ito ay nakakuha kaagad, 15 lang yan, pero 100 billion pesos ang kontrata niyan sa flood control. At inorder ng presidenteng imbestigahan ang mga flood control projects. Yan na yun. Ano yan? July, matapos ang SONA. Sa eleksyon sa Senado naman at Kamara, syempre inaasahan na na-re-elect si Chis Escudero. Na-re-elect din si expenditure program na kilala rin bilang President's Budget. Ay Okay na yan. Okay na yan. Hindi na natin pagkikinggan yung senador na yan. Wala namang laman yan eh. Gusto pa nila maging presidente yan. So, bahala kayong mga DTS kayo. So, I mean, Vice President. So, again, that's it na lang muna. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast Speech. Supportahan nyo yan. Original video in the description box below. Courtesy din kay Insurrecto. And then, syempre, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, that's it. So, yeah. Yeah, that's it, man. So, kita nyo naman yan. Ang ano sa akin dito is yung abogado na parang kakanood ng mga probinsyano, something like that. Ano. So, di ko lang nagustuhan dun sa opinion niya is parang inaano yung taong bayan na mag-isip. Diba? Na what if may fake death or whatsoever. Ang pangit ng ganun eh. Diba? Like, nag-iisip lang naman yung tao na kung tutuusin, hindi naman imposible kasi sobrang laking yaman ni ano eh. Diba? Ni Cabral. Diba? So, kayo na bahalang humusga din sa part na yon. Basta para sa akin, dapat i-respect din yung opinion ng mga kababayan natin. Ano? Kasi malay natin yung iba din sa mga nagdududa dyan. Yung mga tao na may mga family na nag-victim ng mga flood control, ng mga buwakan ng inang mga flood control na yan. Di ba? Tapos gaganyanin natin sila na bawal silang mag-isip kung ano talaga yung other possibilities. Kasi yun nga, sobrang, kasi to si Cabral eh, parang San Pedro ng kasamaan. Di ba? Parang San Pedro ng kadiliman ba? Parang gatekeeper ng mga kurakot. Di ba? So, di mo din talaga dapat anuhin or pagtawanan. Kasi parang kakaunood nyo yung probinsyano.
'Di ba? Like, hayaan na lang natin sila na kung ano yung kasi what if nga lang, 'di ba? Hindi naman kagaya yung ano, yung mga supporter ng ano dito, hindi naman kagaya ng mga DDS mag-isip yun ay pagpipilitan talaga. Kumbaga, para nakiki-what if lang sila. 'Di ba? Yung mga DDS kasi yun na yung facts agad sa kanila eh. 'Di ba? Kumbaga, yung taong bayan ngayon, parang nabibitinan pa sila. 'Di ba, sa investigation kasi yun nga parang lumalabas kasi na smooth, and then yun naman talaga yung pinaka tawag diyan objective, 'di ba, ng mga fake deaths, 'di ba, na magmukhang smooth lang yung death na kapanipaniwala. Paano ba naman yung husband na hindi, okay na yan, wife ko talaga yan, 'di ba? So parang walang pagdududa, walang autopsy, something like that. So sobrang smooth lang talaga. Tapos yun nga, yung driver, may picture siya. Alam ng driver kung saan siya last seen, 'di ba? So hindi man lang siya parang nagpamising, 'di ba? And then yun nga, parang naano nga din natin ng mga nakaraan na what if parang nagbibigay siya ng mga clues doon or mga hints, 'di ba, na dito din talaga sa Baguio na may mga rock netting or whatsoever. So, pwede din nating tingnan yung mga part na yun. Tapos yung pinuntahan niya, yung Ion Hotel, dati yung pagmamayari. So, sobrang big time. Kumbaga, hindi deserve ni Cabral na manahimik na lang agad. 'Di ba? Kasi syempre, yung tagong yaman niya, need pang habulin yun. 'Di ba? Hindi pwede, hindi niya deserve na manahimik agad par. Ganun-ganun lang. Sobrang daming mga kababayan natin, 'di ba, na natsuki dahil sa mga weak na mga flood control na yan. Doon pa lang nangyari sa Cebu eh. Ilan ba yung natsugi doon sa Cebu? Yung bagyong Tino na nag-overflow yung 'di ba? Mga tulay. Like, wag nyo talagang sasabihin na, 'di ba, kasi parang unfair yun sa mga family. Siguro ilagay nyo yung mga katayuan nyo doon sa mga family ng victim ng mga pagbaha dahil sa mga flood control na yan na kinurakot. 'Di ba? Maging maging rational ba yung tawag diyan? 'Di ba? So, yeah. That's it. So, kayo anong masasabi nyo dito? Comment lang kayo sa baba par. So, okay naman yung ibang komento ng abogadong yun. Pero yun nga, parang lang tayo sa part talaga na parang bawal na tayong overthink pang tawag dyan. Diba? Or maki-what if. Kasi yun nga, 20 billion, diba? Yung pera ng tao. Actually, yung chikahan pa nga ng abogado na yun is parang yun din yung inaano nila, diba? Na, diba? Capable siya eh. Kasi yung pera niya, malaki. Diba? Malaki yung pera niya. Pumipera si Cabral par. Kita nyo naman yan yun nung mga napanood natin dati sa Senate, diba? Na si Cabral pa mismo yung nag-i-initiate. Na ito, baka gusto mo, diba? Request ka lang na kumbaga parang inaano niya talaga yung self niya na basta ikaw bahala sa akin diba? Pitikan mo ako ng salapi. Problema kasi kay Cabral, siya kinain siya ng sistema. Yun din yung isa sa problema talaga kapag sobrang talino ng tao, Kasi ginagawa na nila lahat eh. Diba? Para lang talaga masatisfy yung greediness nila. I think one of the deadliest sin yung greed, diba? So, parang nadali talaga si Cabral dun. Diba? Sobrang nagiging greedy talaga siya. And then yun nga, sayang na parang naputol yung natin. Pero I think hindi naman titigil talaga yung government. So, yeah. At least na lang, meron na tayong isang nag-New Year, diba, sa bilangguan. Si Mrs. Sara Diskaya. Diba? Which is, deserve niya naman yun. Diba? Doon siya nagbagong taon sa ewan ko lang kung anong feeling ni Sara Diskaya, Tapos, yun nga, si Kibuloy, di ba? Doon din nag-New Year sa bilangguan. So, Happy New Year sa kanila. Si Bato, nag-New Year na nagtatago, di ba? Tapos si Bantag, nag-New Year din na nagtatago. So, Happy New Year sa kanilang lahat. Uy! Nakalimutan ko. Sorry. Si FPRRD pala. Social.
Di ba? Nag-New Year sa abroad. So, doon siya sa Hague nag-New Year. So, anyways, ganun talaga. May consequences talaga lahat ng mga pagkakamali. So, hayaan natin silang harapin yung mga pagkakamali nila. Diba? Mga consequences nila. Para syempre, mapagbayaran din nila yung mga kasalanan nila, diba? So, anyways, that's it na lang muna. So, again, this video is from Viral Broadcast Page. Supportahan yan at Rorne. So, tapos syempre, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.